Ang hirap isipin na pati ang sariling pagkatao mo pwedeng maagaw ng ibang tao. Yan ang nangyari kay Rosalina, identity theft. Ginamit daw ng pinsan niya ang birth certificate niya para magpakasal. Kaya lumalabas kasal siya kahit hindi naman ito totoo. Ngayon gusto niya nang itama ang record at mabawi ang kanyang pagkakilanlan. Narito ang payong kapatid para bigyan siya ng mga legal na payo. Ate Rosalina, pwede niyo po bang ikwento kung ano po ang nangyari? Nalaman ko lang po kasi na yung nagkuha ako ng sinumar, na kasal na pala. Gusto ko lang sana din maayos yung birth ko nga Dalawa kasi kami gumagamit. Sino po ang gumagamit po ng... Yung pinsan ko po nga nakatira po sa bahay namin. Nung kumuha po ako ng sinumar, magpakasal dapat kami. Kaso, yun nga, married na po nakalagay doon. Kailan po nyo nalaman? 2018. 2018. Pero yung nakalagay pong kasal sa Senomar, kailan daw po nangyari yun? Na kasal na pala kayo? Matagal na po nangyaring kasal na. So, maliban dun sa Senomar, hindi naman niya ginamit yung pangalan mo sa ibang bagay? O... Ginamit po niya. Yung mga anak po niya, bali ako na po yung nanay nga nakalagay. Kasi yun na talaga yung ginagamit. Pati sa mga birth certificate nila, ibig niyo sabihin. So, linawin lang natin, birth certificate nyo yung ginamit niya sa pagpapakasal niya at sa iba pa po niyang mga dokumento. Tama po ba? Kaya lumabas sa set. Kaya yun yung gusto kong maayos. Pero paano daw po nagamit ng pinsan nyo yung pangalan? Kasi nung time na yun nagpakasal siya, wala pa siyang 18. Ilang taon po siya? Mga 17. Ako noon mga 18 ako. So, buntis kasi yan. Pinahiram niyo ba yung Hindi po. birth certificate? Paano niya nakuha? Sa bahay po kasi siya nakatira. Ibig sabihin, nakita niya lang, tapos yun na yung papa ko daw ginamit. po ang nagsabi nga yun ang gamitin. Pinahiram sa kanya. Kasi sa probinsya ka. Sino po naman nila. nagsabi na pinahiram sa kanya? Yung pinsan ko po. Siya lang po yung nagsabi? Or inamin po ba ng tatay nyo na siya yung nagbigay sa pinsan? Hindi na po sila kasi hindi na kami nagkaintindihan dahil galit na po siya kasi si Papa daw. Yung Papa ko naman, ayaw rin naman aminin. So, ang nagsasabi lang na pinahiram sa kanya, siya lang din, yung pinsan mo lang din. So, anong naging reaction nila nung... Siyempre, kinumpronta mo sila nung nalaman. Sabi niya, magpalit na lang daw po kami ng pangalan. Pero sa mga anak niyo po, ang gamit pa din yung birth certificate niyo sa registration. So, lumalabas po, yung anak po niya at anak niyo, magkakapatid. Parang ganun po. So, bukod po sa inyo, sa pamilya nyo, sino po pong nakaalam nitong issue na ito? Yung mama ko po at saka mga kapatid ko. Tapos, gusto naman nilang maitama yung nangyaring mali. Kaso di nga namin alam paano ayos. Kasi ang pinagpipilitan po niya, magpalit daw kami ng pangalan. Kasi may mga apo na nga po siya. Pero nakalapit na po ba kayo sa barangay o sa kahit Lapit ano na po daw sa barangay, kaso lang hindi rin alam kung ano. Kasi gusto daw ipaanal, wala naman daw silang pera pagpaanal. Sa munisipyo po ba nakapunta na kayo? Ano po yung... Pinapagalitan lang din daw po sila, bakit daw ganun. Pero wala pong sinabi na proseso na dapat nilang sundin para maitama yung... Wala po. Walang sinabi din. So, ano po yung gusto niyo pong mangyari talaga? Gusto ko sana maayos yung hindi ko nga alam kung paano ba yun ayusin yung ganun. Kasi gusto niya ako ang magpalit ng pangalan. Tapos nung sinasabihan ko naman siya hindi pwede, hindi rin daw pwede nga siya magpalit ng pangalan. Pero kailan nyo babalak magpakasal, Ate Rosalie? Kahit naman hindi na sana kami magpakasal, maayos ko lang yung birth ko. Kasi nga minsan, kumukuha pa ako ng PhilHealth at saka hindi ako makakuha dahil ginagamit na rin na pangalan. meron nang kumuha. Siya na rin yung gumagamit ng PhilHealth. So ano po yung ID nyo na pagkakakilanlan na kayo bilang Rosalina na hindi pa niya nakukuha? Yung TIN ID po. TIN ID, ano pa po? Voters. May national ID na po ba kayo? Passport po. Ang meron lang po sa kanyang nakapangalan na sa ilalim ng pangalang Rosalina ay yung marriage certificate At saka PhilHealth membership. Sa pagkakaalam nyo, yun pa lang pong dalawa na yun. Yun po ang alam ko. Sa ganyang kaso po kasi, ate, na pag ginamit ng isang tao ang inyong identity, at nagpakasal sa iba, hindi kasi siya papasok sa annulment.
Kasi merong kaso, di ba, Attorney Mark, Republic versus Olaybar, na sinabi ng ating Korte Suprema na ang dapat na remedy dito is mag-file ng correction of entry under Rule 108 kung saan babaguhin lang yung nakasulat na entry doon sa marriage contract. Linawin po natin, no? Kasi parang yung takot yata ng pinsan nyo, walang paraan kundi magpa-anal siya. So pwede po kasi nating sabihin na hindi kailangang magpa-anal kasi ang nakalagay doon, mali talaga. Walang nangyaring kasal. Walang celebration of marriage talaga. Walang ceremony. Non-existent kasi siya. Fictitious talaga siya, non-existent. Mas madali po, yung i-correct mo lang yung entry sa civil registrar. In fact, meron po kasing isang kaso na sinasabi niya nga na umabot hanggang Supreme Court kasi yung nangyari sa inyo, nangyari doon sa tao na yun na may isang Pilipina, nung kumuha ng Senomar, nalaman niya kasal na pala siya sa isang Koreano. Ginamit lang yung pangalan niya. So, ang ginawa niya po, nag-file nga po ng petition na under Rule 108, pinakorek niya lang kung ano yung records niya sa civil registrar. So, inalaw po yun ng Supreme Court. So, sa palagay po namin, yung kaso niyo, parehong-pareho nang nangyari doon. So, hindi po dumaan yun ng annulment, kinorek lang po yun sa civil registrar, sa RTC, sa Regional Trial Court, kung saan po nakarehistro yung kasal ng pinsan nyo. So, doon nyo po yun ipapa-correct. Sa annulment kasi, ipapawalang bisa mo yung kasal. Sa nangyari kasi sa inyo, wala naman talagang kasal sa simula pa lang. Kasi wala ka naman doon, di ba? Hindi naman ikaw yung humarap doon sa pare or sa solemnizing officer. So, wala talagang kasal na nangyari. You have to go to court pa rin. Pero sa special annulment. proceeding mas mabilis. Special proceeding naman siya. So, in that way, pwede ho namin kayong matulungan. For example, dun sa mga kailangan na dokumento para lang mapadali yung pag-process yun ng requirements para makapag-file kayo ng petition. At sa siguro, payo na rin sa pinsan mo, no? Kung ang takot niya ay mapapawalang bisa ba yung kasal niya, magiging illegitimate ba yung mga anak niya. Kasi sa pagkakaalam ko, sabi niyo kanina, kaya lang naman ginamit yung pangalan niyo kasi nung panahon na nagpakasal siya, minor de edad siya. So ngayon naman nasa hustong edad na, para maitama yung mga nangyari, pwede naman siya magpakasal ulit ngayon na nasa hustong edad na siya. So yung mga anak niya, pati yung mga apo niya, malilegitimize naman. Ang mangyayari lang, yung pangalan na malalagay sa bagong marriage certificate niya, kung magpakasal siya ulit ngayon, siya na mismo. So wala nang madadamay tulad mo na mali naman pala talaga yun. So, wala dapat siyang ikabahala. Wala namang mawawala except that uulitin niya lang yung proseso ngayon sa tamang paraan na ikakasal lang ulit. Oo. So dapat malaman niya yun. Makipag-cooperate siya sa'yo sa pag-correct ng mali sa civil registrar. Tapos yung PhilHealth naman din niya. Yung PhilHealth May itama. registrations, pwede rin maayos yun. Kailangan lang ata mag-present siya ng si Ate Rosalina ng mga dokumento na nagpapatunay na siya talaga si Rosalina Madrid at hindi yung pinsan niya. Let's say, mauna yung court order dun sa yun, correction. pwede din. Mong ipakita rin sa PhilHealth yun. Kasama And kung may iba ka pang madiskubre na ginamit niya yung identity mo para maging member doon or what, pwede rin natin ipakita as pruweba yun na hindi siya etong tao na to dahil ako yan. So in that way, makokorek or makakancel yung kung ano man yung ginamitan niya. Saka siguro bigyan din natin ng babala yung mga nanonood, no? Na mali po ang ganitong klaseng gawain. Kasi baka naniniwala siguro tayo na baka wala namang masama, na pahiram lang naman yan. Marami pong consequences yung pagpapagamit ng isang birth certificate. Yun yung pinaka-foundational civil document kasi natin, di ba? Yan yung pagkakakilanlan natin. So kapag ginamit mo na yan, pinagamit mo sa iba, lahat ng mga susunod na dokumento, may iba na din. Di ba? So ano yung mga liabilities ba ng mga... Pwede siya makasuhan diba? ng kriminal, di ba? Oo, Pwedeng falsification of public documents. Pwede din pumasok sa usurpation of civil status. Tsaka kung ginagamit niya pa rin nga, pwede siya maging cybercrime, di ba? So, ilang taon na po ba siya ngayon? Sa 40 plus na. Oh, 40 plus May apo na nga daw. May apo na. So, dapat po, matanda na, nasa hustong edad, sana itama na po ito. Mali na ito. Sa totoo lang, parang lumalabas kasi na legitimate children niya yung within the marriage, 'di ba? Yung kasal doon sa asawa, yung sa pinsan. So yung mga anak doon, syempre, yun yung legitimate children. Yung mga anak niya ngayon, na totoong anak niya na outside the marriage, 'di ba? Illegitimate siya. Sa hatian kasi ng mana, 1/2 lang ang makukuha ng illegitimate children versus doon sa legitimate children.
So may mga ganun pong komplikasyon niya. So dapat ma-realize din po yan ng pinsan niya. Para naman, sa kapakanan ng mga anak niya, sana maisip niya rin po yun. So, una, papakorek po natin sa civil registrar sa pamamagitan ng Rule 108 petition. Kung gusto niyo pong kasuhan pa yung pinsan niyo, pwede pa po ng mga kasong kriminal. Pero pwede naman kausapin muna. I-explain lang natin sa kanya. Baka kasi ang nasa isip niya naman okay lang yung nangyari. Dahil nga ang solusyon niya, pagpalitin na lang yung pangalan. Pero kasi may consequences yun. Hindi natin pwedeng itama yung mali nang mali na naman. Tutulungan po namin kayo. Nakarehistro yung kasal saan po? Cagayan de Oro. So doon po kayo humingi ng Senomar doon? Doon po sa may barangay pa po. Doon Carlos Bukidnon. Kasi doon ipafile yung petition. Ano po yun? Kailangan ko pang umuwi ng probinsya. Ganun po ang mangyayari. Kung saan po rehistrado yung kasal, doon po kasi magfa-file ng petition. Kasi sila yung nakakaalam ng record niyo ron eh. At sila din yung magtatama nun kasi sila yung nagrehistro. Pero kahit naman malayo siya, tutulungan mo namin kayo, titignan namin kung ano pang guidance yung maibibigay namin sa inyo. At least kaya pang ayusin, i-reverse yung damage na nangyari. Salamat po ulit, Ate Rosalina, and sana, kumbaga, marami kaming nalinaw dun sa problema nyo and tutulungan pa ho namin kayo. Salamat din po. Sinamahan ng Team Cayetano in Action with Boy Abunda si Rosalina sa Public Attorney's Office na agad na nagbigay ng endorsement para masimulan na ang proseso ng pagtatama ng kanyang mga records at mabawi ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa Supreme Court na dapat na gawain pagka may mga ganitong klaseng kaso ay dapat mag-file ng Rule 108, Correction of Entries, sa place kung saan narehistro yung nasabing kasal. Sa kahit anong kaso, ang number one is yung pagkalap ng ebidensya. Para mabawi mo yung identity mo, mag-ready ka na. Kasi i-ready mo na yung mga ebidensya, patunay ng pagkakilanlan mo. Tapos, pumunta ka na ngayon doon sa agency na concerned. Parang masaya na nga, parang nakakatakot. Kasi umpisa pa lang, hindi ko pa alam kung anong mangyayari. Yung binigay po niya sa amin na endorsement na para mailapit po nga sa PAW, malapit sa amin. Pasalamat po ako sa CIA, Ate Pia at saka kay Kuya Alan, kay Tito Boy Abunda.